Wala kang mababasa sa Biblia ng ganoon. Nire-reject nila yung ulo eh. Ang sabi ng Biblia, si Jesus ang ulo at ang iglesia naman ang katawan. No? Ang Panginoon, mga kapatid, hindi nagbigay ng pangalan. Sapagkat alam ng Panginoon, mga kapatid, na marami ang susulpot. No? Maraming susulpot at pagsasabing sila ang tunay na tagapagturo. Walang pangalang opisyal na ibinigay sa Jesus para sa kanyang iglesia. Wala kang mababasa sa Biblia ng ganoon. Wala kang mababasa, mga kapatid. Ano ang kanyang binigay? Signs of True Church. No, ang tanong, walang mababasa sa Biblia na nagbigay ang Panginoong Hesukristo ng pangalan ng kanyang iglesia. Ngayon, tanong, pero bakit tinawag tayong Katoliko kung hindi naman pala nagbigay ng pangalan si Hesukristo? Mayroon pong 4 na palatandaan upang masuri natin, no, ang totoong iglesyang itinatag ng Diyos. Ayon po ito sa Biblia. Una dito, mga kapatid, ang iglesyang itinatag ni Kristo ay nag-iisa lamang. There is only one church established by Christ and inalintulad niya ito, mga kapatid, sa ating katawan. No, mababasa natin iyan, mga kapatid, sa unang Korinto 12, talatang 12 hanggang 14. Iisa pong katawan pero marami pong bahagi. Maraming mga membro. Efeso 5:23 ng New International Version, mga kapatid, masasabi natin yan na for the husband as the head of the wife, as Christ is the head of the church. Amen. Na? Ang ating Panginoong Hesukristo po, ang ulo at ang katawan naman ay ang iglesia. O ang iba naman, mga kapatid, itong mga sulpot ay manananggal. Ang iglesia ni Kristo, mga kapatid, ay INC. Tinatanggap nila, mga kapatid, yung iglesia. Kine-claim nila, mga kapatid. Pero nire-reject naman nila ang ulo. Nire-reject nila si Jesus na Diyos at tao lamang para sa kanila, mga kapatid. Nire-reject nila yung ulo eh. Ang sabi ng Biblia, si Jesus ang ulo at ang iglesia naman ang katawan. Ngayon, tama bang katawan lang ang tanggapin nyo? Hindi ang ulo? Di manananggal kayo? Diba? Ano ba ang tawag dun sa katawan na walang ulo? Di manananggal. Diba? Mga kapatid. Matatawa ka na lang talaga eh. Ang born again din, mga kapatid. Baliktad naman ang born again, mga kapatid. Tinanggap nga nila ang ulo, wala namang katawan. No? Wala daw relihiyon, mga kapatid. Anong tawag mo dun, mga kapatid? Talagang manananggal talaga tong mga sulpot na ito eh. No? Pangalawa, holy. Ang iglesyang itinatag ni Kristo, mga kapatid, ay banal dahil si Kristo po ay banal. No? Tandaan natin yan. Mababasa natin yan sa Efeso 5:25 hanggang 27, mga kapatid. Basahin natin. New Jerusalem Bible. Husbands should love their wives just as Christ loved the church and sacrifice himself for her. Yung her na tinatawag ay yung iglesia. To make her, yung simbahan, holy. To make her holy by washing her in cleansing water with a form of words, so that when he took the church to himself, she would be glorious, with no speck of wrinkle or anything like that, but holy and fullness. Pangatlo, mga kapatid, ang iglesyang itinatag ni Kristo ay pangkalahatan or universal, also means Catholic, mga kapatid, sapagkat ito ay paang buong mundo. Mababasa natin yan sa Acts verse 31, mga kapatid. Yung Katoles ay dalawang contraction, two contraction word, kata at holos. Pinagsama, mga kapatid, kaya naging kataholos. No? Naiisa ang meaning. No? So yung Catholic, mga kapatid, derived from the Greek word Katholikos, na ang ibig sabihin ay universal, pangkalahatan throughout the world. Ngayon naman, mga kapatid, later on, yung Katholikos, mga kapatid, used by Saint Ignatius to refer the church founded by Christ as universal. Ang tanong, mga kapatid, ano yung connect? Bakit Catholic yung ginamit na term ni Saint Ignatius, mga kapatid? Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga early Christian churches noon, mga kapatid, ay kalat-kalat sa ilang lugar sa paligid ng Mediterranean Sea, tulad ng Middle East ngayon, Saudi or Syria, na ngayon ay Middle East. Kalat-kalat yung mga tagasunod ni Kristo. To sum up all of this, para pag-isahin, to stress the unity, mga kapatid, no?
To sum up all of these churches or mga Christian churches, mga kapatid, ginamit ni St. Ignacio yung word na Katolikos or pangkalautan para itukoy sa totality ng lahat ng Christian churches na nakalat sa ilang mga lugar noong panahong iyon. Kapatid, at pang-apat naman ay apostolic. Ang iglesyang tatag ni Kristo, mga kapatid, ay tinatag sa pundasyon ng mga apostol. Paano nangyari ito? Kung babalikan natin yung Mateo 16:18 hanggang 19, mga kapatid, ang sabi ni Jesus, mga kapatid, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whether you bind on earth will be bound in heaven. No? Ano ang yung pagbabawal dito sa lupa ay pagbabawal doon sa langit. Ang anumang ipahintulutan mo dito sa lupa ay papahintulutan doon sa langit. It means, mga kapatid, na si Apostol San Pedro, mga kapatid, ang sa kanya ipinagkatiwala o ibinigay ang susi ng iglesia. Tandaan natin na yung susing ibinigay ng Diyos sa verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Tandaan natin na hindi po ito literal na susi ng gate o pintuan ng langit, mga kapatid, or kaharian ng ating Panginoon, kundi ito po ay tumutukoy sa authority and power or otoridad para pamunuan ang iglesia o simbahan na tinatag ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid, whatever you loose on earth will be loosed in heaven. No? Ano man ang ipagbabawal mo dito sa lupa ay pagbabawal doon sa langit. That is the authority na ibinigay ni Kristo kay San Pedro. No? So ano ang apat na sign sa totoong iglesyang itinatag ni Kristo? Balikan po natin, mga kapatid. That is one holy Catholic Apostolic Church. Amen. So yun po ang palatandaan ng apat na palatandaan sa iglesyang itinatag ni Kristo. At yan po ay kaganapan sa ating simbahan na tinatawag na One Holy Catholic Apostolic Church.